Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. At upang maging marapat tayo sa banal na pagdiriwang, aminin po natin ang ating mga kasalanan. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka ng mga walang inaasahan kundi ikaw. Ang pagluhog namin ay iyong pagbigyan sapagkat kami mga tao lamang na pawang mahihina kapag iyong iniwanan. Kaya naman, kami ay lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyan ng kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ipagpaumihin ninyo kung ako'y nag-uugaling hangal. Nakadarama ako ng makadiyos na panibugho, tulad kayo ng isang malinis na dalagang ipinagkatipan ko sa isang lalaki, kay Kristo. Ngunit nag-aalala akong baka malason ang inyong isipan at mailayo kayo sa tapat at dalisay na pananalig kay Kristo. Tulad ni Eva, nanaling lang ng ahas. Sapagkat malugod ninyong tinatanggap ang sinumang dumarating at nangangaral ng ibang Jesus kaysa ipinangaral ko. Tinatanggap ninyo ang espiritu at aral na iba sa tinuturo ko sa inyo. Palagay ko na may hindi ako huli sa magagaling ng mga apostol na iyan. Maaaring hindi ako mahusay magsalita, ngunit hindi naman kapos sa kaalaman.
Ipinakilala ko ito sa inyo sa lahat ng pagkakataon. Ipinangaral ko sa inyo ang mabuting balita, ngunit hindi ako humingi ng kabayaran. Ako'y nagpakaaba upang mataas kayo. Masasabi bang kasalanan ko ito? Ibang simbahan ang nagbibigay ng mga kailangan ko noong ako'y naglilingkod sa inyo. Wari bang inagawan ko sila? Matulungan lamang kayo. At nang ako'y kapusin dyan, hindi ako nakabigat kanino man sa inyo, sapagkat dinalhan ako ng tulong ng mga kapatid sa Macedonia. Mulat sa pool ay iniwasan ko makabigat sa inyo sa anumang paraan, at iyan ang gagawin ko habang panahon. Sa ngalan ni Kristo na sumasa akin, hindi ko ititigil ang pagmamapuring ito kahit saan dyan sa Akaya. Bakit ko ginawa ito? Dahil ba sa di ko kayo mahal? Alam ng Diyos, mahal na mahal ko kayo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Unang gawa mo'y ganap, maasahan at tapat. Buong puso siyang pasasalamatan, aking pupurihin sa gitna ng bayan. Kasama ng mga lingkod na hinirang, napakadakilang gawa ng Diyos. Hinananabikan ng lahat ng lingkod. Lahat niyang gaway dakila at wagas. Bukod sa matuwid, hindi magwawakas. Hindi inalis sa ating gunita na siya'y mabuti't mabaging lubha. Ang gawa ng Diyos matuwid at tapat, at maasahan lahat niyang batas. Ito'y lalagi at di magwawakas, pagkat ang saliga'y
toto'y matapat. Puon ang gawa mo'y ganap, maasahan at tapat. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa pananalangin ninyo ay huwag kayong gagamit ng napakaraming salita gaya ng ginagawa ng mga hentil. Akala nila'y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag niyo silang tutularan sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa nyo hingin sa Kanya. Ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkaing kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. Ngunit, kung hindi nyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Hirap po kasi magsalita kung hindi naman nakakarating sa inyo yung aking salita. So thank you po. Humina ng kaunti. Pakibati naman ho yung mga katabi nyo. Sabihin nyo, good afternoon. At happy fiesta po sa inyo, advance. Ako po ay, nung papunta dito, ay sinalubong na ng basaan. Nabasa na ho ako. Si San Juan talaga, sinalubong na ako. Nang binasa na niya ako. Pero ang mahalaga po, nakarating ako on time. Muntik nang hindi makarating on time dahil marami po palang ginagawang kalsada. Ate Cynthia, hanggang ngayon ginagawa pa rin. Yung sa iba na yan, kahabaan na yan. Okay, so salamat. At muli akong nakabalik dito. After, sabi ni Ate Cynthia, 33 years nga ba? Buti pa siya natatandaan niya. So it's been that long, 30 plus years. Salamat po sa Panginoon at ako po'y naimbitahan dito sa wakas. 17 taon na akong pare, ba't dyan lang ako kinumbida dito? Buti buhay pa ako. Salamat sa Panginoon sa ating muling pagsasama-sama. Palakpakan ho natin ang Panginoon. Mamaya na po ako magpapakilala doon sa mga hindi pa nakakakilala sa akin. Okay. Sabi po sa ating unang pagbasa mula sa ikalawang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Ito po ang sabi niya sa sulat niya. Mga kapatid, ipagpaumanhin ninyo kung ako'y nag-uugaling hangal. Nakakaramdam ako ng makadiyos na panibugho. Seselos. Tulad kayo ng isang malinis na dalaga na ipinakipagtipang ko sa isang lalaki, kay Kristo. Ngunit ngayon, nag-aalala ako na baka malaso ng inyong isipan at mailayo kayo sa tapat at dalisay na pananalig kay Kristo, tulad ni Eva na nalinlang ng ahas. Sapagkat malugod ninyong tinatanggap ang sino mang dumarating at nangangaral ng ibang Jesus kaysa Jesus na ipinangaral ko sa inyo. Tinatanggap ninyo ang espiritu at aral na iba sa itinuro ko sa inyo. Nakuha niyo po yung message ni San Pablo sa sulat niya. Nagseselos po siya. Bakit? Kasi, yung mga tinuruan niya, tanggap lang ng tanggap sa mga dumarating na preachers nung panahon na yon. Kaya, nalihis na ang kanilang pag-iisip tungkol kay Kristo na ipinangaral ni San Pablo. So, malinaw po ba, mga kapatid? Naiintindihan niyo ho ba ako? Malinaw po yun po ang sitwasyon. May dumarating na pagbabago nung panahon na yun. Yung mga tao nang tanggap lang naman ang tanggap. Hindi nag-iisip. Hindi sinasala yung mga itinuturo sa kanila. Kaya nalihis na ho. Sa panahon po natin ngayon, tingnan niyo po ang mga pagbabago. Ang daming pagbabago sa buhay natin ngayon. Ayan, lumalakas na naman ang ulan. Yun nga lang anong tawag natin sa era natin? Modern technology. Hindi nga ho ba? Ang dali-dali na ngayon ng mga bagay-bagay. Pag meron kang gustong kausapin abroad, hindi mo lang maririnig yung boses niya, pati mukha niya makikita mo. Video call.
Dati wala niyan. Pag ikaw ay magbabiyahe, basta meron kang data at meron kang Waze sa cellphone mo, hindi ka maliligaw. Although minsan, mapanlil lang din si Waze. Di ba, no? Minsan maliligaw ka rin. Kaya yung nanay ko, nung nabubuhay pa, tatakas siya. Sabi niya, sino ba ikaw yung daldal ng daldal sa cellphone mo? Bakit niya alam kung nasaan tayo? Ang galing naman niyan. Siyempre, matanda, hindi naintindihan. Waze. Ngayon, pag gusto mo ng boyfriend, gusto mo ng kadate, may mga apps na magmamatch dun sa gusto mo. Gusto mong mag-shopping, ano ginagawa ni Shopee at Lazada? Ang dali. Di ba? Walang kahirap-hirap. Maganda yung pagbabago. Ano po ba na bago dito sa inyong parokya? Marami. Dati wala itong tabernakulo na yan. Yung opisina, yung kumbento, hindi ganyang kaluwang dati, Ate Cynthia. Kahit si Ate Cynthia, ang laki ng pinagbago. Kumapalang kilay. Kilay is life. Yung mga taong kilala ko noon dito, ang dami na rin nagbago. Ako lang ang hindi nagbabago, yung height ko, ganun pa rin. Pero mas pumogi, huwag kayong aangal. Maraming pagbabago. Maganda ang pagbabago. Yun nga lang, kung ang pagbabago ay dadalin tayo sa masama, hindi rin maganda. Ano ang nagawa ng mga modern gadgets sa mga kabataan ngayon? Hige nga, hindi na sila sanay makipaglaro sa kapwa nila bata. Game na lang sa gadget. At kala mo, mauutusan mo yan pag naglalaro, pag nanonood? Hindi. Sorry, ito pa isang matindi. Dati yung matatanda, pag gustong manood ng porno, ano ginagawa ng Betamax? Maming kayo. Nung kausuhan no, ng porno, talaga naman, Betamax. Ngayon, hindi mo na kailangang umarkila ng Betamax o VHS o CD. It's already available when you open the internet. Kaya ang mga bata ngayon, alam na mag-explore. Nakikita kasi, napapanood kasi. Hindi ba? May maganda, may pangit din. Tapos kahit ang morality ng mga tao ngayon, naririnig niyo pa ho ba ako? Kahit ang moralidad ng mga tao ngayon, ang laki na rin ng ipinagbago. Ngayon, nangongolekta ang mga mister ng mga eskabetche. Alam mo eskabetche? Kabet. Kabi-kabila. Kung sino-sino pinapatulan. At ang pamilya, wasak. Broken families. Ngayon, lalaki sa lalaki, pwede nang magkaroon ng relasyon. Babae sa babae, ikinakasal na rin. Ang diborsyo, alam niyo po ba, minsan nakikinig ako sa radyo, ang sabi daw po, 2 bansa na lang ang hindi nagpapatupad ng diborsyo. Ano yung 2 bansa na yon? Italy at Pilipinas.
Kaya yung mga mambabatas, gusto na nilang isabatas ang diborsyo. Pwede na daw, basta nag-away ang mag-asawa. Teka lang, sino bang mag-asawang hindi nag-aaway? Kaya nga ako, pag may kinakasal ako, ano sabi ko sa sermon ko? Pwede ba kayong ikakasal ngayon, pwede ba mag-away kayo? Yun ang sinasabi ko. Kasi natural. Natural sa mag-asawa ang mag-away. Kayo magsasabi niya, makakapagsabi niyan, mga may asawa na. Marami kayong pagkakaiba ng asawa ninyo. Marami kayong pinagtatalunan. Maraming bagay na hindi nyo pinagkakasunduan. O di mag-aaway nga. Sabi ko, okay lang ang mag-away. Huwag lang kayong magbubugbugan. Iba yan. Walang sakitan, walang pisikalan. Kaya ako natutuwa kapag nagkakasal kami ng wedding anniversary, 50th wedding anniversary. Ibig sabihin, pwede pala na kahit maraming taon na ng pagsasama, pwedeng together pa rin kahit 50 years na silang kasal. See? Pero ngayon, gusto ng mga tao, paghiwalayin ang mag-asawa, basta nag-away. Ganun ba yun? Ngayon nga, sabi, meron tayong 10 utos ng Diyos. Ngayon daw, hindi na 10 utos ng Diyos ang tawag. Ano na? 10 suggestions ng Diyos. Suggestions na lang. Pwede mong sundin, pwedeng hindi. Tingnan niyo yung katawan ng tao, mga kabataan. Maraming nagsasabi, siya daw ay woman trapped in a man's body. Kaya ano ginagawa? Nagpapalagay ng dede. Tama? Ayaw niya sa katawan niya. Dagdagan ko kaya. Nagpadagdag ng dede. Nag-ahit ng buhok sa kilikili. Nagpa-sex transplant. Yung lawet, pinatanggal. Yun naman babae na walang lawet, nagpapalagay. Siya na may dede, tinatanggal. Nagsasaksak ng mga hormones para magboses lalaki siya. You see, hindi na masiyahan ang tao ngayon kung ano ang bigay sa kanya ng Diyos. Ang dami nang nagbago. Pero alam nyo, isa pa rin ang hindi nagbabago. Meron tayong Ama sa Langit na gusto ay mapaayos yung buhay natin. Kaya nagbigay siya ng 10 utos ng Diyos. Kaya tayo, humihingi tayo ng sorry sa Ama na ito. Sa Ama na binanggit ni Jesus sa panalangin itinuro niya. Ama naming nasa langit. Humingi tayo ng patawad kasi pasaway tayong mga anak. Hindi na tayo naninindigan kung ano ang tama at kung ano ang mali. Tingnan niyo po si San Juan. Bakit ba siya namatay? Siya ay pinatay. Sino nagpapatay sa kanya? Sino? Hindi ho ako. Sino nga ba? Si Herodias. Di ba? Si Herodias, bakit? Ano bang kaugnayan ni Herodias kay San Juan kaya ipinapatay si Juan? Alam nyo ang storya. Nanindigan sa katotohanan si San Juan Bautista. Sabi niya kay Haring Herodes, hindi ho tama yung ginagawa ninyo. Hindi tama na magsama kayo.
ni Herodias. Si Herodias ay may asawa na, mga mister. Sino asawa ni Herodias? Kapatid lang naman ni Haring Herodes, si Felipe. Naalala ninyo? Oh. Sinisigaw ni San Juan Bautista, mali ang ginagawa ninyo. Oh, dahil sa galit ni Herodias, birthday party. O, alam nyo, kailangan ko ba ba ikwento? Parang alam nyo naman eh. Birthday party, nagsayaw yung anak niya. Natuwa ang mahal na hari. Sabi niya, Iha, kahit anong gusto mo, sabihin mo, ibibigay ko sa iyo. Kahit kalahati ng aking kaharian. Ngayon, itong babae na mananayaw, nilapitan ng nanay niya, si Herodias. Mami, ano daw po ba ang gusto ko? Mami talaga ang tawag. Malay niyo, baka mami ang tawag. Sabihin mo, anak, hingin mo ang ulo ni Juan. Eh dahil nakapangako ang Haring Herodes, pinapugutan niya ng ulo. Tapos ang kwento ni Juan Bautista. Di ba? Hindi siya natatakot kahit ang pinangangaralan niya isang hari. Eh hari ka nga. Kung hari ka rin naman ng kasamaan, di ba? Nanindigan sa katotohanan. Hindi nga ba kahit si Kristo, ang dami niyang nasagasaan, kaya pinapatay din eh. Dahil nanindigan din sa katotohanan. Kaya tayo po ngayon na nakikinig, kinukumusta tayo? Kumusta na ang ating moralidad? Buo pa ba? O gumuguho na dahil sa maraming pagbabago na nakikita natin sa ating kapaligiran? Huwag naman sana. Sana let's go back to the basics. Tayo, ang dami rin nating alam na dasal, mga nobenaryo. Pero wag nating kakalimutan yung basic prayer nating mga Kristiyano, ang Ama namin. Sa Ama na hinihiling natin na tayo'y ipag-adya sa mga masasama o sa masama. Person po yung masama, capital letter M. Ipag-adya tayo sa panunukso ng demonyo. Naniniwala ho ba kayo na may demonyo? Naniniwala po ba kayo? Yes or no? Sapagkat pag hindi kayo naniniwalang may demonyo, nagtagumpay ang demonyo sapagkat ang gusto niya, huwag tayong maniwala sa kanya. Manlilin lang po siya. Dahil kung wala na ang demonyo, bakit nandyan pa rin ang kasamaan? Buhay po ang demonyo. Patuloy tayong ilalayo sa ating Panginoon. Kaya paalala po, katulad ng halimbawa ni San Juan Bautista, manindigan tayo sa kung ano ang tama. Iwasan natin kung ano ang mali. Do good and avoid evil. And that is very basic teaching. That is a very basic morality that we should not forget. San Juan Bautista, ipanalangin mo kami. Panalangin ng bayan. Magsitayo po ang lahat. Itinuturo ni Jesus na maaari nating tawagin ang Diyos na ating Ama. May matatag na pag-asa nating dalhin sa Kanya ang ating mga kahilingan. Atin pong isamo, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway laging ipahayag sa buong sanlibutan ang malalim na pananalig sa pagdating ng paghahari ng pag-ibig, katarungan at kapayapaan ng Ama. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa gitna ng kahirapan sa buhay, naway huwag nating isuko ang pagdarasal at huwag tayong magpadaig sa mga tukso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway magkaroon ng sapat na pagkain sa ating pang-araw-araw na pangangailangan at kadakilaan ng puso na patawarin ang ating mga kaaway. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at yaong mga nag-aaruga sa kanila, naway maranasan ng Diyos sa kanilang araw-araw na pagsasakripisyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway makita ng harapan ng Diyos sa kanyang walang hanggang tahanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa tulong ng panalangin ng ating pintakasi, San Juan Bautista, itaas natin sa Panginoon ang iba pa nating mga kahilingan. Ama naming nasa langit, pinasasalamatan ka namin sa iyong pakikinig sa aming mga hinaing. Tulungan mo kami na laging manalig sa iyong pamamaraan at tanggapin ang iyong kalooban sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Kalugdan mo, isang barangay nagmamahal.
sa'yo pagbabalik. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ginawa mong may angking katauhan na dapat pakainin at pangalagaan, at iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang. Ipagkaloob mo kami huwag magkulang sa mga iniuukol mo sa aming kapakanan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin, itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong paggiliw, bunga ng malasakit ng anak mong masunurin at ng Espiritong bigay upang lahat ay kupkupin. Kami mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaisa ng anak mo at ng Espiritu Santo, ang iyong sambayan ay nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo, nagkakatipon ngayon ang pinananahanan ng iyong Espiritu. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo na pupuno, ang langit at ang lupa ng kadakilaan. Sana, o sana, o sana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana, o sana, o sana, sa kaitaasan. O sana, o sana, o sana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo
na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang hiwaga ng ating pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig ni Dennis na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, katulad ni San Juan Bautista na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming
sa araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at kapurihan. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang na nagpapahiwatig ng iyong pakikiisa sa lahat ng naritong nakikipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayin niyo rin at pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang karunungan ng ating Panginoong Diyos. Salamat sa Diyos.